Kahapon ito, mga kapatid, ngayon lang po ako magiging facilitator sa unang araw ng 13 taong pag-aakay ng mahal na apo. Pero bago po ako ito, gusto ko pong share sa inyo yung kung bakit meron ako salamin at ako'y nagsuot. Inatake po ako ng nerve palsy nung undas. Sabi ng asawa ko, bakit ka nakangiwi? Sabi ko, ba't ako ngingiwi? Hindi po ako naniniwala na inatake na ako ng isang karamdamang hindi ko in-expect. Kaya tama po yung sabi ng mahal na apo kahapon, kahit po naglilingkod na tulad namin, hindi po ligtas. Kaya kayong mga tagasunod na may karamdaman, alam ko po ang dahilan ninyo na kaya kayo naririto, humiling kayo sa Panginoon na kayo ay pagalingin. Hindi po nyo hinihiling, magtibay lang kayo, kakamtam nyo ang kagalingan. Tingnan nyo po ako, pinakikita ko po sa inyo. Nung ako po ay atakihin, November 1, nagpapadala, sabi ng misis ko, dalhin ako sa ospital. Ayaw ko pong pumayag. Kasi nagtitibay po ako talaga na walang pwedeng bumuwag sa akin kahit na ano. At nananiwala po ako na bilang tao, magkakasakit ako. Hindi naman po ligtas ang tao dahil tayo nasa mundo. Naalala ko po ang Lord of Shepherd. Nung ako po ay dalhin sa ospital dahil pinakiusapan ako ng anak ko sa American Nurse, Daddy, tumanaw ka nga sa yung pong meron po kaming internet ay tumingin ako. Ngumiti ka nga ka? Ngumiti po ako. Nung pong hindi ko maiangat to, sabi na, Daddy, magpatingin ka na, delikado na yan. Kasi yung mukha mo iba na. Sa tingin mo normal, pero sa amin hindi normal. Hindi ko pa rin po ako pumayag kasi gusto ko nga po. Kaso hindi ko po maaya ng misis ko magpunta sa Divine Mercy dahil alam ko po na 2 piras ng undas. Yung pong undas na yun ay pagod ang tao. Sabi ko, sige, mamahinga na lang ako. Napilit po akong dalhin sa ospital. So, gabi po, dinala ko. Nung ako po ay nandun na sa confinement, ini-CG ko, dinala ko sa CT scan. Nung po ako nasa CT scan, isa lang po awit ko. Kasi nung ipasok ako sa makina, ang sabi ko, Ama, kung oras ko na ito, tatanggapin ko. At naalala ko pong hanggang ako'y nakahiga at kumakanta ako na ang Panginoon ang aking pastol. Umiiyak po ako, nakahiga ako sa CT scan, pero ang pakiramdam ko, nasa duyan ako ng Ama. Tulad po ng Lord of Shepherd. Totoo po ito. Wala po akong naramdamang ingay o anuman kahit sabihin ng technician na okay pasok na may ingay po, meron kayong maramdaman masakit sa tainga, huwag nyo na lang pong pansinin kasi po ang makina yun nakukunan ng picture yung utak nyo at yung buong katawan. Salamat po sa Diyos sapagat ako'y nananalig sa Divine Mercy na ating pong pinaglilingkuran. Nasa loob po ako ng makina, ang pakiramdam kong tanggap. Oras ko na yon, kung kukunin ako, nakahanda ako at talaga pong umiindayog. Nung lumabas po ako, sabi ko, talaga bang umiuga? Sabi niya, hindi naman umuuga yung makina, pero Mickey, nakatali nga yung ulo mo pati kamay mo paano uuga? Pero ang pakiramdam ko po talaga, nasa himlayan ako ng duyan na ipinangako ng Panginoon sa atin sa nananampalataya. Bagamat ngayon lang po nagmanifest yung tinatawag na epekto na sabi ng doktor, ay napakapalad mo kapatid kasi ang laboratory mo, good lahat. Wala pong diferensya sa main na utak ko o nerve. Ang sabi niya sa akin, itong tumama sa akin, kumbaga po sa kawad ng kuryente, mga maliliit na nerves lang po. Kaya ito lang pong mukha ko na ito ang hindi kumikilos, kaya mapapansin yung tabingi yung mukha. Ito hindi kumikilos. Akala ng misis ko ito na-affecton kasi ito po yung normal na pumipikit at sumasarado. Kahapon lang po nasarado ang mata ko nung hipuin ako ng mahal na apo at kanginang binanyasan ako kaya po naipipikit ko na yung mata. Pero kahapon po, ipikit ko man po nakadilat yung isang mata ko. Patunay lang po na sabi nga natin, walang malakas na magmamalaki sa sariling tayo normal. Tayo po'y mahina bilang tao, subalit ang panindigan ko at sabi ko nga, hindi ako bibitaw. Mula nang ako'y mapunta sa Divine Mercy, na ako'y nagkasakit sa tuhod na hindi na-opera, nagtibay po ako. 5 taon na po ako dito at ako'y naglilingkod. Isa lang po ang pagkukulang ko,
Masyado po ako napagod noong nakarang semester na halos hindi ako napupunta sa dampan at gampanin kasi nga po kinapos ang teacher, lumaki ang enrollment sa university, wala pong ma-apply na makatanggap sapagkat hindi po makapasa. Sa kagustuhan ko pong ang mga estudyante matulungan sapagkat kami po'y nandoon, tinanggap ko po yung overload na hindi ko dapat tanggapin. Nagturo po ako ng 40 hours a week mula Lunes hanggang Sabado. Kaya po sobra po talaga ang pagod. Ako po pa nagtuturo, hindi ako nagpapa-report sa estudyante. Ako po mismo ang nagle-lecture kasi gusto kong matutuhan ng bata. Yun dapat matutuhan. At nung pong anniversary, may bumati sa akin, "Sir, di mo ako natatandaan. Nakapasa po ako sa national exam ng teacher. Lahat po ng tinuro nyo lumabas sa exam." Salamat sa Panginoon. Ngayon po, pinagbabakasyon ako ng mahal na apo na huwag na akong magturo. Tinatanggap ko po yun. Kaya lang po, bago ko iwanan yung aking tungkulin, kailangan may kapalit ako na hindi po pwedeng hindi ako mamili. Sapagkat sa akin pong obserbasyon at nakikita, marami po ang nagtuturo na hindi talaga nagtuturo. Gusto lang pong sumweldo. Hindi po ako ganon. Kasi kung ang isang subject pong ituturo ko ay hindi ko kaya, hindi ko po tatanggapin. At alam po ng mga naging estudyante ngayon, napuwersa po ako nitong mag-uundas kasi may turo po ako sa Sabado sa graduate school. May libro po ako ni-review at yung libro ko inimprenta ko, nayari ko po kahapon. Nagpupuri-puri na at nagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Kasi kahit po ako may karamdaman, naganap pong magawa ang isang aklat kong gagamitin sa Sabado. Ngayon, di ko po sukat akalain na ako ay facilitator. Kaya pasensya na po. Ate Feli, Kuya Mike, Cora, Marinlene, Ernie, at lahat ng nasa Amerika ang sumusuporta sa gawain ito sa pamamagitan na kami ang nagiging daan at tulay. Nalulungkot man kayo na ang tulay ninyo ay nagkasakit, huwag kayong mangamba. Matibay ito sapagkat hindi ako pababayaan ng Panginoon. Kaya po mga kapatid, isa lang po. Sa banal na salita ng mahal na apong kanyang binanggit kahapon, manalig ka. Tanggapin ninyo. Kaya po ako kahit pinaramdaman, ang pakiramdam ko, wala po akong sakit. Makikita nyo pong mayroon akong iniinda, pero sa isip ko, wala po yan. Bakit po? Panginoon lang po ang tanging mga gamot. At nung nakaraang anniversary na sinabi ng isang pulis na nagbalik loob, naririto ang tunay na manggagamot, ang dakilang Panginoon na nagbigay ng buhay sa atin. Sa mga nag-share po noong anniversary, kung titingnan nyo, terminal na lahat ng sakit, cancer sa liig, lupus, kung ninamnam lang po ninyo ang lahat na nag-share, makikita nyo pong dito, may milagro. Hindi po ang Apo Conching ang umaangkin ng kagalingan, kundi ang paggamit at pagtanggap yung kilala nyo siya'y inalugdan, na tulad din naming tumanggap at nagpakababa. Sa amin pong katayuan, kung titingnan nyo, dapat hindi kami basta maniniwala. Subalit sabi nga natin, sino ako para magmalaki sa Panginoon? Tanging ako'y lingkod lamang niya. Tanging ako'y taong pinahiram lang niya ng buhay. At kahapon pong nire-review ko yung libro ko, meron po akong isang passage na nabasa sa introductory kong ginawa, na sinabi ko nga po sa mahal na apong na-touch po ako. Sa huling mensahe ko po na sinulat ko, live a day at a time. And what we earn your money, when you die, you do not bring that money with you. Totoo po ito. Mabuhay lang po tayo sa isang araw, wag nating isipin ang kinabukasan, walang katiyakan. At kung tayo man po ay nagsikap na kumita ng pera, pag namatay po tayo, di natin yan madadala. Alin ang ating dapat paghandaan? Ang makilala natin na may Diyos. Kahit mahirap tayo, kahit wala kayong pera, pantay-pantay lang po tayo pag namatay. Hindi nila tanongin, oy anak mayaman ba yan? Mayaman mahirap? Wala po. Kahit maganda libingan nila, pantay rin po. Wala rin po tayong madadala. Tama po ba? So yun lang po ang pagtibayan natin. Kami po nananalig at nananalig. Wala pong halaga ang lahat ng pahiram sa mundong ito. Ito po yung naglalakbay. Tingnan niyo po yung kanta. Salamat sa inyo mga kapatid ko. Yan po hindi ko malimutan. Bakit po? Iniintay tayo ng Panginoon na sa ating pagbabakasyon sa mundong ito. Welcome tayo ng Panginoon kung kayo mananalig. Tingnan nyo po. Di po ba? Tapos sabi niya, mahal kayo
mga kapatid ko, di pababayaang matukso at ito'y laging kasama ninyo ngayon, kailanman, walang katapusan. Yan po ako nanalig. Kaya nga po, dumating man sa akin yon, wala akong takot. Hindi ko po kinatatakutan sapagkat kung aking mamamatay, takda ko na po yon. Tama po ba? Noong tumawag po ang mahal na apo at gusto akong bisitahin, apo, wag na po, marami kayong gampanin. Maraming tao sa inyong kumakausap. Hindi na po rin niyo ako dapat puntahan sa ospital. Yung makausap ko lang kayo, masaya na po ako at umiiyak ako nung aking kinakausap. At ang sabi ko, sabi niya, kapatid, manalig ka. Marami ka pang misyong gagampanan, kaya hindi ka pa kukunin ng Panginoon. Salamat po. At ito nga po ipagpapatunay sa inyo at sinabi ng Banal na Espiritu kahapon, walang lingkod na hindi nasusubukan. Hindi po kami ligtas. Tulad po ng lahat, pare-parehas tayo. So sa araw pong ito, tatawag po ako ng tatlong magsishare bukod sa aking pinahayag sa inyo na sana sa kanilang karanasan, maipahayag nila na talagang buhay po ang Diyos. At ako na po ang nagpapatunay sa inyo, buhay na buhay ang Diyos. Huwag lang po tayong makakalimot. Sapagkat kung kayo'y nakakalimot, pakupkup po kayo sa Kanya. Dadalhin kayo. Sapagkat sinabi nga doon sa Divine Mercy, lumapit kayo, kayong nabibigatan sa dalahin sa buhay. Ako ang buhay. Sa akin nagmumula ang buhay ng tao. Yun lang po ang pamantayan natin. Huwag niyo pong kalilimutan yun. Okay? Ngayon po, tinatawagan ko po ang ating kapatid na si Maribel Capini ng San Luis upang ipahayag ang Diyos na buhay sa kanyang buhay. Isang mapagbalang umaga po sa lahat ng mga alagad, sa mga CAPS, choir, IT team, at higit sa lahat sa banal na espiritu sa katauhan po ng mahal na Apo Conching. March 20 po o last year po, 2012, nung dumulog po ako kay Apo dahil sa nakita pong call sa ubar sa right side, kasi yung left side po na-operahan na po, na-remove na po. Nung idulog ko po kay Apo yung ultrasound ko, yung dahil dun sa bukol na nakita sa right ovary, pinainom po niya ako ng mga dahon-dahon for 9 days. Tapos nakaramdam po ako ng ginhawa nun. Tapos pinagpatuloy ko po yon hanggang 2 months, hanggang dinire-diretso ko po. Kasi tuwing magpapacheck up po ako every 3 months, ang sinasabi po sa akin ng OB, laging opera. Sa tuwing pupunta po ako sa kanya, ino-operan po niya ako ng operasyon kada ikatlong buwan po. Hindi ko na po pinapansin yung OB ko dahil nananalig po ako dito sa Divine Mercy sa pamamagitan po ng pagdulog ko kay Apo na mawawala yung bukol. Nung last June po, last ultrasound ko po, hindi na po makita yung bukol sa ovary ko. Bagamat may nakita pong panibagong problema, yung fallopian tube ko pala ay barado. Pero yung cyst po, hindi na po makita yon. Kung meron daw man po, maliit na lang. Di po ba buhay na buhay ang Diyos? Kung yung nga pong bukol na mahirap alisin, kasi yung tumubong bukol po sa akin, yung tinatawag na chocolate cyst. Mahirap daw pong tanggalin yun, kaya nung operahan ako dito sa left, sinunog po yun. Kaya nananalig po ako at nagbabata. Kung yung bukol nga po natanggal, yung pakayang barado lang ang hindi matatanggal ng Ama. Kaya patuloy po ako nagbabata at nananalig sa pamamagitan po ng mga banal na salita ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching, ay gagaling po ako dahil sa bawat umagang pagising natin, may panibagong buhay, may panibagong pag-asa. Salamat po.
Salamat kapatid. Isa rin pong pagpapatunay na sabi nga, ang pananampalataya, kasi po ito year of the faith, ito sa ating mga Katoliko, ay doon po sa, naibalik ko po sa akin nung kami mag-vigil, ang sabi ko ang isang pananampalataya ay ang pagtanggap ng isang bagay na di mo nakikita, higit sa lahat sapagkat nananalig ka. Kung ikaw raw po isang driver o ng taxi, sumakay sa'yo, ang isang pasaheros, di mo tatanungin, may pera ka ba? Tama po ba? Pag sumakay, sasakay mo at pahatid at kung saan gusto. Dito po, pag pumunta tayo, tinanong ba kayo ng apo, may pera ka ba? Hindi po, no? Hindi po ba? Sabi nga, hiningan po ba kayo? Pero tinanggap kayo sapagkat kayo nananalig at gusto nyong tumanggap ng kagalingan. Manalig po kayo at tulad sa isang malalim na pananampalataya ng sinabi kong sa taxi, ang apo Kunching po'y nag-aakay sa atin. Dadalin tayo sa tunay na landas at dapat nating kapuntahan. Amen po ba? Okay. Ngayon po, ang susunod ay si Maricel Carlos ng San Luis din po. Good morning po sa inyo lahat, sa mga kap, sa mga alagad, IT team, at siyempre po kay Apo. Ang maisishare ko lang po nung July 2008. July 9, 2008. Nagkasakit po ako sa balat. Nagkasakit po ako sa balat na tawag po daw doon, herpes disease. Dami po naming pinuntahan na mga doktor. Last ko pong pinuntahan na doktor, banda po dito. Hindi ko na po sasabihin yung pangalan. Nung pong pagkatapos ko doon, di pa rin po natanggal yung mga allergy ko. Allergy daw po yun. Yung mukha ko lang po wala. Tapos po, meron pong nakapagsabi na punta daw po kami dito. Kaya po, yun nga po, nagpunta kami July 9. Umpisa na po nung dumating kami dito. Tanda-tanda ko po yung upuan ko dito. Number 80 plus. May number pa po nun. Naka-jacket po ako, tsaka naka-pajama dahil nga po puno. Puno yung katawan ko, yung mukha ko lang po wala. Sinasabi ko po nun, pag di po naalis yung kati ko na yun, ako na lang ang aalis. Para po maalis na po lahat. Nung tinuran po sa akin ni Apo na simple lang yan, kung kagad ka nagpunta dito, wala na yan, sabi pong ganun. Talaga pong buhay ang Diyos dito sa Dambana, kasi po ilang araw pa lang po ako nagbabanyos noon, natuyo na po yung mga sugat ko. Hanggang po sa araw-araw nagpupunta po ako dito. Hindi ko po makakalimutan dalawang alagad po. Unang-una po yung alagad na nagpresenta pa po na bumili ng gamot ko. Si Mami Beth po, bumili po ng ICMO. Sabi niya, pagdating mo bukas dito, lalagay na lang sa'yo. Sabi pong ganun sa akin. Di ba po talagang buhay ang Diyos? Noon ko pa lang po nakilala si Mami Beth, yung mga tao dito. Tapos nga po, nung nagsyam na ako, si Nanay Irma naman po yung nagpapahid sa akin. Doon po kami sa may sulok doon. Sabi niya, araw-araw ako yung magpapahid ng gamot mo, basta dadalin mo. Sabi pong gano'n sa akin. Yun po yung, natapos ko po yung siyam ko hanggang July po. Naalis na po yung sugat ko. Hindi na po ako tumigil na pumupunta dito kahit isang linggo po nagpupunta ako. Kaya maraming salamat po dito sa Dambana, kay Apo, sa inyo pong lahat. Kasi po dito ko nadama yung pagmamahal na di man po tayo, di ba po hindi naman tayo magkapamilya. Dito lang tayo nagkikita, pero po para po tayong isang pamilya. Salamat po sa inyo. Maraming salamat po sa buhay na binigay sa amin, sa gabay at patnubay sa aming pagbabata. Magamat man po tao lang nakakagawa pa ng kasalanan, pero po nagsusumikap na makasunod sa kanyang kalooban. Maraming salamat po.
Purihin ng Diyos. Tingnan nyo nga po, pananalig na naman po. Kaya ako po naalala, si kapatid na dito, nung dinala namin sa ospital, December po ata yun. Yung doktor na tumingin, tinaringan, hindi na makakatagpos. Kaya nung tinitignan ako ng doktor, naalala ko yung, wala na yung kapag-asa yan, hindi na makakako niya. Yun ay ang puso niya, malaki pa sa katawan niya. Natakot po yung asawa ni kapatid ni Lito. Ako po yung testigo, nandun ako kasama. Kaya nung tinitignan ako ng doktora, kinakabahan ako. Kasi suplada ka po, sabi niya, wala ka ng pag-asa. Tapos nga, nilagyan ako ng ECG, nilagyan ng kuryente. Medyo talagang ninervous ako. Kasi sa higaan ni kapatid na Lito, doon ako nilagay. Ninervous ako. At baka kung ano na sinasabi ng doktor. Pero sabi ko nga po, hindi po tataasan doon ang sinuman tao sa Panginoon. Sapagkat yung doktor nagtaka kung bakit walang tinamaan sa internal organ ko at brain at nerve na malaki, kundi itong mukha ko lang po. Tulad po ng binanggit niya. May sakit sa balat. Ano yung ninais po kapatid? Alisin ang umalis ka na lang. Oh. Tingnan nyo nga po, pananalig. Yun nga po yung sinasabi kung dumating tayo dito sa dambana, hindi kayo tinanong ng mahal na apo kung ano inyong karamdaman. Tama po ba? Hindi mo po ninyo sabihin, alam ng Panginoon. Hindi nyo po kailang ipagsikawan, ay, ako'y may cancer, ay, ako'y merong lupus. Wala po. Alam ng Panginoon yan. Pananalig lang po. Makinig po kayo sa salita. Sapagkat nabago na po ang misyon. Noon po, haplusan, katakot-takot na inuman ng mga dahon daw na ngayon po pinatutuloy pa rin naman pa minsan-minsan. So bakit nababago po? Ano po ang pagbabago? Makinig po kayo sapagkat ang salita ng Diyos ang magpapalagaling sa atin. Hindi po yung haplos lamang. Makinig po kayong isabuhay niyo ang salita. At tulad po ng sinasabi ko, sa bawat araw ng pagdating ko, nire-reflect ko yung sinasabi ng Espiritu Santo na kahapon binanggit na naman niya. Kaya po, pananalig. Nung isang araw may binanggit pa siya, nung anniversary yun, hindi mo pwedeng pagalingin ang kapwa mo o kagalitin, ikaw pa pwedeng magkasakit. Kung mayroong problema kayo sa asawa nyo, sa anak nyo, o sa sinuman tao, idulog nyo sa Ama. At ang Ama ang magbabago sa kanila. Hindi kayo, sapagkat tayo'y tao. Amen po ba? Okay, sige po. Ang pangatlo pong magpapayag sa buhay na Diyos na may nangyari sa kanyang buhay ay si Amang Lagman. Isa pong Caps. Kapatid na Caps, nandiyan ka ba? Ayan. Yan din po, napakaganda rin ang pangyayari. Paralyzed na yan eh. Lawit po dito, tumutulo laway. Tingnan nyo po kayo. Oh. Yung pong akin, minor, yan. Major po yung nangyayari dyan sa sakit dito. Pero ito, di po kapatid. O yan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa na po kayo, minamalat ako. Sumasayaw po ako nina. Yung pong choir, sabi sa akin, gusto ko raw bang mag-share. Sabi ko sa kanya, tsaka na muna kasi minamalat ako naisip ko po, ba't ako hindi mag-share napakaganda napakabuti na ginawa sa akin ng Panginoon. Pagkatapos nalako ko mag-share hindi ako mag-share. Kaya sabi ko po sa kanya, hindi, may nakita ka na ba? Wala pa po, isa na lang. Sige, ako na. Kaya po ako narinig ko nga po nakita ko nga po si kapatid. Nakita ko, ba't nga ako nakangiwi? Nung pakinggan ko po yung sinasabi, nga po pala, nagka-diferensya. Alam niyo po, nung sinasabi niya, nakikinig ako, sinasabi niya, sa ICU, para daw siyang nakaduyan. Alam niyo po, nung ako sa ICU, naku, maaawa po kayo sa akin kung nakita niyo ako. Duling na duling po ako. May hose ako sa ilong. Tapos po, sinisinuka ko, tapos tumutulo yung laway ko. Hindi po nakapagsasalita. 24 oras po ako sa ICU. Kaya po, ang nararamdaman ko po, umiikot yung tingin ko naman ganon. Hindi naman po nagduduyan. Umiikot na ganon. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil ito po, malakas na. Kaya po, dati po noong pong ako dali sa ospital, 14 na araw po ako sa ospital, lumakas lang po ako ng konti, nagpalabas na po ako sa bahay. Pagdating po sa bahay, doon po ako naggrabe dahil po nahirapan siguro ako sa biyahe.
talaga pong binubuhat na lang ako. Pag kung nangangawit na ako sa diban, lilipat ako sa wheelchair. Pag akingawit na sa wheelchair, lilipat ako sa diban. Pag po akingawit na ngawit na, higaan niyo ako, sabi ko. Pero hindi po ako nakapagsasalita, minumostra ko lang po. Sabi ko, higaan niyo ako, sabi ko gano'n. Tapos po, matutulog ako. Sinok ko. Sinok ako ng sinok, tapos umiigit yung tingin ko. Kaya po, tumawag po si Boss Bailon. Ako, driver po kasi ako ni Engineer Danilo Bailon. Ako po driver, bodyguard niya. Doon po ako inabutan ng stroke sa bahay niya sa Manila. Kaya po diretso na ako sa ospital. Ngayon po, nung lumabas nga po ako, tumawag siya na kamusta na sabi doon sa anak ko. Ito po nga nahihilo, umigit po ang tingin, sabi niya gano'n. Dali niyo kay Apo. Pupunta rin ako bukas doon, dali niyo kay Apo. Kaya nung magpunta po ako, unang punta ko rito, andito po siya. Talaga pong naka-wheelchair po ako. Talagang peta-peta ko. Makita niyo, duling na duling ako. Sinisidok ako. Alam niyo po, ika nga po ng Apo, magbata lang daw po ako. At makakantam ko yung kagalingan. Ilang araw lang po ako rito, ilang linggo o isang buwan. Natanggal na po yung hose ko sa ilong. Pagkatapos po, sumunod na matanggal sa akin, kaagaw ko po nung candy, kakakain ko po nung candy. Naalis na yung pagsisino ko. Minsan po, pag binabanyusan doon sa banyusan at sumumpong yung sino ko, pakainin po ako ng saging ni Apong Maria. 8 kagat, saka yung tubig na isang baso, 8 lagok. Nawawala po yung sino ko. Kaya po, noong bandang huli po, nihilot po ako nung alagad. Sabi niya sa akin, kapatid, magaling ka na. Kasi pagka yung mga buto, nagpuputukan na raw pong ganun. Talagang galing na dahil sabi po niya sa akin, mapakarami na niya nahilot. Talagang yun ang pala tandaan niya. Kaya lang anak, kung ikaw ba gagaling dito ano gagawin mo? Sabi ko, maglilingkod po ako. Sabi ko sa kanya, isipin mo lang kang mabuti, baka mamaya hindi totoo yung sabi mo kasi marami na ritong gumaling. Hindi na bumalik. Sa dami kang napagaling dito, talagang madalang yung bumalik. Sabi ko, maglilingkod po ako. Alam niyo po, 5 buwan pa lang ako rito. Nag-caps na po ako. Kahit po, akay-akay ako nung misis ko doon sa duration nung kami bendisyon na ng Apo. Nag-caps na po ako. Kapag sasalitan na po ako. Tsaka akay-akay na lang ako nung misis ko. Alam niyo po ngayon, ito po, malakas na. Noong po kasi, yung karamdaman ko, yung kabiyak pulong ko ng katawan ko nito, ito po yung tinamaan ng stroke. Hindi po maitaas. Tapos ito yung di mailakad na ganon. Kaya po, ito naman pong kabiyak nito, malakas po siya. Malakas siya talaga. Kaya lang po, kahit kagatin ng Apo ko, sabi nga po sa kanya, kaiyak po ako kasi siya lang po ako dahil sa nangyari sa buhay ko, dahil sa nakita ko sa mga karamihan na stroke dito, karamihan yung iba namatay na. Dahil biglang-bigla yung pagkaka-stroke, gaya po ngayon, meron naman akong pisang na-stroke doon. Hanggang ngayon daw po, sa ICU pa. Alam niyo po, kaya po ako naiiyak dahil sa tuwing naalala ko nangyari sa akin, natutuwa po ako sa kagalakan, hindi po ako naiiyak nangyari sa akin. Natutuwa po ako sa kagalakan dahil ito ako ngayon, malakas. Kaya lang po, noon po, ito nga, walang pakiramdam. Ngayon po, kumikrut na po lahat yung ugat. Talaga pong mainit po ito ngayon. Naamin ko po sa inyo, mainit po ngayon ito. Tapos po, itong kabiyak ng ulok nito dati, pukpukin mong ganun, wala kang mararamdaman, hiwain mong ganyan. Ngayon po, pag ginanyan, mararamdaman mo na yung kami kuko na gumaganon. Tsaka yung mga ugat po rito, para tinutusok na ganun. Kaya medyo po, maglakad lang ako ngayon, pero hindi ko po niintindi yung sakit. Kasi po nananalig po ako sa Panginoon Diyos na tuloy kagalingan lang po ito. Sabi ko po sa Ama, at tumulog po ako sa Apong Kuntsing. Hindi na ako magmamanayo. Dito na lang po ako sa dambana.
Total may edad na naman po ako eh. Kaya lang po, nadinig ko po yung sinabi ni Mami Beth na hindi na rin sila nagturo. Pero nagkaroon pa rin siya ng kuwan ng Panginoon na sideline na tinuturuan pa yung parang may sideline sa pagtuturo. Ako man po, napakabait talaga ng Panginoon Diyos. Talaga pong ayoko nang pagmaneho. Ngayon po, yung nanay ni boss, ibinili ko ng Fortuner. Ngayon, kaya po binili, sinabi sa akin, kaya doon ko binili yan, dahil ikaw lang pong maneho. Ang biyahe mo lang, dito lang sa Bukana, at saka sa Divine Mercy. Sabi niya, basta si Inang, huwag mo lang pababayaan, sabi niya. Ano po ba niyo, napakabait talaga ng Panginoon. Yung makita po na kung boss, talagang laging dukot ng dukot. Tsaka po minsan nakita niya ako tinulak po akong ganyan. Tsaka binata kong ganun. Malakas na palayakan talaga. Tuwan-tuwa po siya sa akin dahil napakalakas ko na raw. Kaya po mga kapatid, siguro mas matanda pa ako sa iyo. Makaka-recover ka basta manalig ka lang sa Ama. Maghintay ka lang. Ibibigay sa iyo ng Panginoon Diyos. Timo ko, 2 taon lang akong mahigit dito, pero nung dalhin ako dito kaya mo rin naka-wheelchair ako. Pero mas grabe ako sa iyo talaga. Pero ngayon nagbabike ako mula rin sa Bisal San Pablo hanggang sa dulo ng Paligi. Naglalakad ako, pabalik. Malakas na malakas ang katawan ko. Kaya nga lang ito lang kumikirot na ito, pero ito, kaya kumikirot dahil gumagaling na. Sabi nga ng apo, pagaling na yan anak. Yun lang po at maraming salamat. Salamat kapatid. Tingnan niyo po, sa tatlong nagpahayag, di po ba masasabi ng iba ang hinahanap himala? Tama po ba? Sa kanila pong bibig ninyo nadinig kung anong kanilang karamdaman, paano ginawa, ano nangyari, sa dahon-dahong iniinom, sa iniahatol, wala pong pagtutol. Kasi pag ang isang bagay pong sinabi dito sa dambana ay pinagdudahan nyo, di po tayo gagaling. Sunod lang po, sabi nga natin, tanggapin ninyo. Sabi ng mga naapo kahapon, maliwanag din po sabi, kung nagtitibay ka, di ka magdududa. Yun po ang mahalaga. Talaga pong grabe kapatid. Si kapatid na amang, kaysa sa iyong katayuan. Kaya manalig ka. May panahon, at kung kaloob, on His time, sa panahon na gusto ng Diyos, ipagkakaloob. Meron talagang instant healing. Meron talaga dito, unang dating, noon din. Nagkaroon ng pagkakataong gumaling. Kaya magtibay ka lang. Pananalig ang isang sikreto, kaya tayo gumagaling. Bakit? Sino ba nagbigay ng buhay? Sa Panginoon ba nanggaling itong buhay natin? Di ba sa Kanya? Kung babawiin niya, kukunin niya, wala tayong reklamo. Subalit kung mananalig kayo at humihingi ng kapatawaran sa ating kasalanan at gusto niyong kayo'y bigyan pa ng pangalawang buhay, magtibay kayo. At hindi lahat talaga ng gumaling dito ay bumalik at nagpasalamat. Kahit na sa panahon ng Panginoon na mga pinagaling na 10, isa lang ang bumalik. Mapalad ang mga taon tulad nila na nagpahayag ngayon na sa kanilang kagalingan at pagbibigay ng buhay ng Panginoon, nakilala nilang maglingkod. Hindi po ang paglilingkod ay tulad lang ng kami mga alagad at kaps. Sa anumang kaparaanan makakapaglingkod kayo. Hindi po sa kailangang maging kaps kayo o maging alagad. Kahit po tigasunod, meron kayong magagampanan sa paglilingkod sa inyong kapwa. Kausapin po ninyo, batiin po ninyo mga katabi nyo. Batiin nyo po, peace be with you, buhay ang Diyos. Batiin nyo po, lalo na po yung may karamdaman. Akbayan po ninyo, hapuin nyo. Inyo pong kapangyarihan na hingin nyo sa Panginoon, mangyayari ito. Ito po ang dalangin at samo natin sa Panginoon na lahat ng naririto, di man ninyo banggitin, alam ng Panginoon ang dahilan ng inyong pagparito. Amen po. Magsitayo po mo tayo at manalangin na tinuro sa atin ng Panginoon.